wag kayong maniniwalang nakulam si Sergey B na naengkanto ng kesyo nung pinaglaruan, kinulam, etc. etc. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi yun totoo. No hard feelings ha. Tingnan nyo si Sergey Bin. Di ba kung sa itsura niya parang isip bata? Yo guys, for today's video is let's talk about Sergey Bin. Okay, yun. Marami nagsasabi, marami nang kumakalat ngayon na nakulam daw, na paglaruan ng kung ano-ano, kinulam daw ng babaeng mahaba ang buhok, na nandun lang daw sa bahay nila, nandun lang daw sa paligid nila, bla 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 bla, etc. etc. Kung ako yung tatanungin, hindi yun totoo, hindi yun totoo. Kasi ako, kung may nakakilala sa akin, hindi ko naman sinasabi yung pinagyayabang ko, proud ako na dapat may makakilala sa akin. Way back 2024, ito yung post ko. Yan, post nyo na lang para mabasa nyo. So yun, yan yung post ko dati, and minasama ng iba, na-feature pa tayo doon sa hindi ko na ngayon mahanap na-feature pa tayo sa isang channel doon sa YouTube, na-feature pa tayo doon. Hindi ko na mahanap yung post na yun yung video na yun, and nakalimutan ko na yung pangalan ng channel. And then, so yun nga, may talento din tayong ganito, and pasikreto lang, hindi pinapangalandakan, and hindi pinagmamayabang. Basta hindi ko pinapangalandakan, hindi ko binumoses sa iba. Yon, may experience din tayo sa ganyan. And so yon, search nyo na lang yung context ng yung kahit yung mismong post, copy nyo lang and then search nyo sa search bar, lalabas yun and may mga comment doon. May mga comment doon. So yon, moving forward tayo. Hindi totoo yung nangyari kay yung kumakalat kay Sergey Bin. Kasi para sa akin, yung tinatawag na hyperventilation induced tetany. Yun. Yung hyperventilation, guys, teka lang. Yung hyperventilation, medyo English yung scientific term talaga yun yung hyperventilation gas, Yung hyperventilation, guys, yung tipong, yung hindi normal yung paghinga mo, pero mabilis, pwedeng malalim yung paghinga mo. Yung tipong nasusobrahan na sa carbon dioxide yung katawan mo. Yun, ang mangyayari noon, talagang bababa yung yung anong tipo doon, anong tawag doon, yung tipong magre-resulta ng tetany. Yung tetany, guys, sa tinatawag, yung paninigas ng katawan, yung kasama sa vlog nila, yung gumaganon yung kamay nila, yung ganon. Yun, maraming carbon dioxide yung lumalabas sa ang tawag dito sa katawan ni Sergey Bin. So yun, bumababa yung carbon dioxide sa dugo. Bumababa. So ang tendency, magiging sensitive yung mga kalamnan talaga ni Sergey Bin. And kung mapapansin nyo, para sa akin, dahil to doon sa vlog nila yung yung mga 20,000 pesos, yung worth 100,000 pesos na tagbebenta yung buong bilog na 20, yun, pagod doon. Kung Teka lang. Isang kilo na to! Tubig mo na. Wait lang. Hindi na kamatay ang laro! Wait lang. May tubig. Pwede mo kayo magdala. Sige, ako lang, napagod ako. kung mapapansin nyo, doon sa video na yun, doon sa vlog nila na yun, hingal na hingal ni Sergey Bin, tapos uminom pa siya di ba pumasok siya sa bahay, tapos kumuha siya ng tumbler, uminom ng tubig, tapos hingal na hingal. So, yun yung posibleng naka-trigger kay Sergey Bin. And anong tawag dito? Aircon pa yung kwarto. So yun, guys, huwag na natin pahabain. Search nyo na lang, hyperventilation induced tetany. So yun, sa madaling salita, yun yung pagbagal or pagbilis ng paghinga. Kumbaga hindi normal na trigger ng pagod, init, dehydration, and anong tawag dito? Yung electrolyte imbalance. So yun, search nyo na lang yung mga words na yun. Yung mga nagkakalat na nakulam ni Sergey Bin, tigilan nyo yan, hindi yan totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ganun to. And so yun, sasabihin ko kung bakit, base sa pananaw ko no hard feelings base sa pananaw ko. Walang magtatangkang kumulam kay Sergey Bin. Wala. Kasi ganito, mapera siya, may karangyaan, pero walang maglalakas, pwedeng may maglakas ng loob, pero para sa akin walang gagawa noon. Bakit? No hard feelings Tingnan nyo si Sergey Bin. Di ba kung sa itsura niya parang isip bata? Yung mga content na napapanood niya, di ba? Napapanood natin, parang isip bata, di ba? So yun, walang magtatangka noon,
Kasi hindi naman natin alam, baka isip bata siya sa mga content, and sa totoong buhay hindi naman. Pwedeng ganon. Pero yun yung nakikita ng mga tao eh. So wala magtatangkang kumulam kay Sergey Bin. Kasi para siyang isip bata doon sa mga content niya eh. Parang kulang sa pansin, yung ganon, yung tipong ganon. Basta wala magtatangka ng kumulam kay Sergey Bin. Ako na nagsasabi sa inyo. Tigil-tigilan niyo yung yung mga, kahit yung mga kilala pang mga manggagamot na dito nagbabiral sa Facebook, yung mga malalaki yung followers, billion followers, yung mga wag kayong maniwala. Hindi po spiritual yung condition ni Sergey Bin. Hindi po spiritual, mga spiritual term, yung mga medical term po yung yung nangyari kay Sergey Bin. So medical treatment, hindi po spiritual treatment yung kailangan ni Sergey Bin. So yun lang, sa mga hindi naniniwala sa akin, bahala kayo. Basta yung mga sinabi ko, base lang yun sa akin. Sa mga nakikita ko, sa mga pananaw ko, sa pinaniniwalaan ko. So yun, salamat sa nanonood, and salamat sa mga nagtapos ng video nito. So yun, God bless sa lahat. Speaking of kulam, maging mabait kayo araw-araw. And mabait man sa hindi, masama man sa mabuti, ano mang gawin mo sa buhay, kung may na kursunadahan ka, natripan ka ng isang taong may alam sa pagkulam, o may kilalang mangkukulam, ipapakulam ka, wala tayong magagawa doon. So yun, ingat na lang palagi, and lagi lang magdasal, maniwala kayo sa Diyos. Maniwala kayo sa Diyos, hindi ito talagang pang content, maniwala kayo sa Diyos. Totoo yan.